tayo ng Naik Cavite. So i-update namin kayo sa project na Northdale Estates. So ayan, ongoing tayo. Mamaya papakita ko sa iyo kung nandoon na kami. At ngayong araw nga ay pupunta tayo ng Naik Cavite kasi babisitahin natin ang isang project natin doon na Northdale Estates. So bago mangyari yan, nanggagaling kami ng SM13. So ito yung way papunta doon. Kung mapapansin natin, napakaganda ng kalsada, walang traffic. So tuloy-tuloy madadaanan din natin pala dito ang Torres Farm. Dito po yan sa Barangay Sabang, Naik Cavite. Ayan po. So ayan, tuloy-tuloy lang po yan doon hanggang sa may stoplight. Kung mapapansin natin, may mga puno pang natira kasi dati maraming puno ito pero pinagbabawasan kasi nga pinapalakihan nila yung kalsada. Kasi nagre-ready na para sa mga susunod na taon. Marami ng sasakyan na dadaan dito kasi sa ngayon sobrang daming project dito sa bandang Naik Cavite. So ito, malapit na tayo dito sa may stoplight. Ang palatandaan po natin kapag malapit na ay medyo nag-i-slow na po ang daloy ng ating sasakyan kasi nga po may intersection. So kung mapapansin natin, nandito na nga po tayo. So bandang kanan papunta po yan ng PITX. Then ang bandang kaliwa papunta po yan ng Maragondon, Cabiang or Nasugbo, Batangas. So ayan. So yung project na ino-offer natin dito at ipapakita natin sa inyo ay bandang nandito sa kaliwa. Kaya ngayon dito tayo sa kaliwa. Then ayan po. Ito po yung pinaka-intersection dito sa Naik. May stoplight po yan. So yung bus na inaaninag natin, galing po yan ng PITX. So ang kagandahan sa project na to, isang sakay lang po galing PITX. Ayan po yung mga bus na yan. So papunta dun sa project natin, galing dito sa may stoplight, nasa mga 3 minutes lang po siya. So tara, babay-bay natin hanggang makakarating tayo dun sa pinaka kanto ng papasukan natin, ang entrance ng ating project na Northdale Estates. So ang mapapansin natin dito, medyo nag-i-slow na yung traffic kasi medyo marami na nga po dito mga tricycle. Ayan. So masisilip natin dun yung maaninag no sa video, yun po yung model house. Doon tayo papunta. So ayan po, pinapakita ko kung natatanaw nyo sa video na yun. So nandito na nga po tayo, malapit na. Then kakaliwa po tayo dyan sa bandang unahan na yan. So ang tapat pala po ng entrance ng papunta ng project na yan ay hospital. Kung mapapansin po natin yung signboard na yan, ito hospital yan. Then kakaliwa na po tayo dyan. So kung tuloy-tuloy yung kalsada na ito, gaya ng sinabi ko kanina, papunta po yan ng Maragondon. So nandito lang po ang project natin. So itong kalsadang ito, sa ngayon hindi pa nag-improve kasi hindi pa naman po tapos yung project na nasa loob. Marami pang dadaan dito ng mga malalaking equipment nila na puno ng buhangin. So yung mga ginagamit nila sa pagtatayo ng bahay. So kung maaninag natin, yan na po yan, no? So galing dun sa pinaka Governor's Drive, yung highway na yung kanina, papasok dito, nasa mga 2 minutes lang po. 1 minute nga lang. Pwede 1 minute kung mabilis ang takbo natin. So gaya ng nasabi ko kanina, bako-bako pa po dito kasi ongoing construction pa po kasi ito. So mapapansin natin, dito tayo sa bandang kanan. Ito na po yung pinaka gate entrance. Kung mapapansin natin, awang na yan, dyan itatayo yung pinaka guardhouse ng ating subdivision. So ayan po, nandito na tayo sa loob. Kung mapapansin natin, ang pinakabunga dito, ito yung model house. Yan, magpapark lang tayo, din papasok tayo sa pinaka model house nila. Papakita natin yung actual turnover at saka dress up model. So ito na po yung bahay. Townhouse po siya. Lot area ay 36 square meter. Ang floor area naman ay 42 square meter. So ayan, ganyan po. Dito tayo papasok sa dress up model nila. Mapapansin natin may bintana sa pinakaharap, naka-sliding na din yan. So ang papasukin pala natin ngayon ay dress up model. Yan. Ang ibig sabihin ng dress up model, in-improve nila yung bahay,
nilagyan ng mga gamit para may idea tayo kung sakali kukuha tayo ng unit dito, pwede natin gayahin yung pinapakita dito sa model house na to. So ayan po ang CR nila. Ayan, may tiles na, naka-tiles na yan. Pero sa actual turnover, papakita ko sa inyo mamaya. Then dito naman sa ating setback, yan, ito talaga ay may bakod na yan. Yung space sa likod, binakura na nila. Ayan o, papansin natin. Then ideal din yan na lalagyan ng lababo dyan, or gawin nating laundry area. So ayan po. So papunta naman tayo ng second floor para makita nyo yung kung anong design yung nandun din. So ang ganda na ng in-improve kasi po ito, kasi ito ay model house na dress up model. Ayan. So pagpasok natin dito, ito yung common na second floor, wala siyang kwarto. Yan nating sliding window. Then may mga cabinet lang siya. So pwede naman po natin lagyan ng kwarto ito. Pero itong ginawa nila sa model house na to ay parang lang siya, plain lang siya. Yan, may mga cabinet lang nakalagay. So nakadepende naman po yan sa inyo kung paano nyo i-improve ang makukuha yung bahay kung sakali dito. So ayan po, may wall sila na napakaganda, tiles. Then nakasalamin yung side natin. Ayan o. So babalik tayo dun sa baba para pupunta tayo sa pinaka-actual turnover ng unit. Ayan, tara, punta tayo dun sa kabilang model house. Dito. Ayan. Sa unahan, sa bandang kabila. So dito po, ito po yung pinaka-actual turnover ng unit. So mapapansin natin, di ba, ibang-iba doon sa pinasok natin nung una. Ayan. Ang wala lang po dito, tiles talaga sa kagamit. Ayan, wala siyang tiles, walang gamit. O, di ba? So kagandahan rin ng ganitong turnover, kayong makapamili kayo ng tiles na gusto nyong ilagay, then design. Kung yung iba kasi ayaw nila ng tiles na yung nilalagay ng developer, kaya pinapabaklas nila. So ito yung pinaka-actual turnover, guys. May bakod na talaga siya dito sa setback. Pwede na natin ilipat yung lababo dito or gawin nating laundry area. So ayan po yung kagandahan dyan. So tara, panik tayo sa taas para makita din natin ang pinaka-actual turnover ng kanilang second floor. So ayan, magkakaiba yung kanina, ang ganda na ng hagdanan, ngayon lang yung bakal. So ayan, wala siyang kisame, guys. Ayan, naka-sliding window na rin yan. Wala din siyang partition ng kwarto at saka tiles. So, di ba? Magkakaiba. Pero sa mga interested, guys, pwede niyo akong kontakin sa aking number na 0932-4317-641 o kaya message dito sa ating Facebook page.